Unahin po natin yung kaninang ipinresenta sa cross-examination ng defense team ni Vice President Sara Duterte, basically to justify how millions in confidential funds had been spent. So pag sinuma, para lumalabas, hindi, ginamit namin ito para i-secure yung Vice President doon sa mga events na pinupuntahan niya. Kasama na rin yung mga Christmas activities, pati yung pagpunta sa events sa Astoria Plaza, pag-attend ng mga meeting. Para to make sure na napo-profile, baka merong criminal dyan, o baka merong NPA, o merong terorista. Ang sa akin po, unang tanong, kasama po ba ito sa mga pwedeng pagkagastusan gamit po yung confidential fund? Okay, okay. Una muna sasagutin ko 'yan on the basis na ano yung na-observe ko kaagad, yung culture of entitlement sobrang entitled gusto kong ihulog sa sorry. Live na Okay. tayo, live na. Teka lang, awat muna, awat. Hindi, wala naman akong sinabing masama, 'di ba? Binabalik ko lang yung sinabi ng tatay niya, but I didn't say Ah, anything, 'di okay, ba? okay. Wala naman, 'di ba? Nilala Parang yung culture of entitlement, alam mo kung bakit? Ito yung talagang typical na bending the law, 'di ba? Malinaw na malinaw. Ano nga pinagkahirap-hirapan naming i-define yung intelligence and confidential funds. Tama, Christian, 'di ba? Yeah. Sabi namin confidential funds, civilian agency for surveillance operation. But take note, no, surveillance operation in support in connection with the mandate of the agency in connection with national security. Parang Mm. mahirap bang intindihin na kapag sinabi nating itong ano natin ay confidential funds ay gagamitin natin doon sa pagproteksyon ng hindi siya dapat ginamit sa Alam mo kung bakit? Meron siyang tinatawag na, remember we have a presidential security group. And this is the first time na binigyan ang vice president ng sarili niyang vice president security group. Tama ba ako? Mm. Hindi naman Opo. ata dinisolve yun, So parang ang Mm. point ko, sino ba ang mas may responsibilidad niyan? 'Di ba ito? And definitely may sariling pondo 'yan para diyan. Pangatlo, doon tayo doon sa konsepto ng confidential funds on the basis of the definition in Joint Circular 2015-001, di ba? So dito Mm. makikita mo na ang nito, ang pagpapaliwanag dito ay malinaw dapat yung koneksyon doon sa tinatawag nating yung mandato ng ahensya in support of national security. Parang hindi natin makikita yon dahil ang suporta sana nito ay ano ba ang mandato ng Office of the Vice President? Ano ba ang mandato ng Department of Education? And saan sila kumokonek sa national security, di ba? I am not saying na hindi mahalaga yung security ng OVP. Of course, she is rather a duly elected official, and of course, sinasabi nga nila binoto ng 32 million Filipinos, Pero ang tanong natin dito, mukhang hindi siya hagip nung pagka-define natin doon sa tinatawag nating definition ng confidential funds sa Joint Circular. Kasi titingnan mo, kapag sinabi natin na ito ay in support doon sa kanyang mga pinupuntahan, ay pumunta siya sa Christmas party, paano natin idudraw? Doon sa Christmas party ay magkakaroon ng national security issue. Magiging national security ba issue yung may threat sa kanya, etc. Diyos ko Lord, 400 na yung taong nagbabantay sa kanya, don't you think we are spending so much already for this type of di ba? Mm. Yun yung pangalawa na lang. Ang mas una ay hindi pasok do sa definition ng confidential funds on the basis of the joint circular, Palagay ko Mm. malinaw yun. Actually, mag-cite ako ng isang example, no? Kasi actually, ang naglatag nito kanina ay yung kanyang abogado, to Oo nga. justify yung paggastos ng confidential funds. Isa doon sa mga ipinresenta, provided intelligence coverage prior to the arrival, actual and departure of the Vice President sa Bustos, Bulacan noong January 9, 2023. Sa isa pang actual operations, profiling of participants who will be attending the event provided by the organizers. Again, dito sa event sa Bustos, Bulacan, yung hindi, 106th anniversary ng pagkasarinlan ng Bustos Minasa Festival ceremonial opening. I mean, basically, umaattend siya sa mga functions. Tapos, ginagamit yung confidential fund to secure her. Di ba? Yun ang, kaya I just had to cite this, Mm. no? Pag ganyan po, okay, puntahan natin yung isang punto. Kasi ito, sinusubukan din po itong parang igiit ng ilang mga taga-suporta niya last week pa eh. Mhm. Pag sinabi bang restitution, kunwari sinabi po sa sa notice of disallowance, okay, Mm. kailangan sole yung disallowed
na pondo na ibinigay sa'yo. Ang pinupunto ng iba, hindi pa kailangang isolid dahil meron pang remedies. Wala pa yung tinatawag na naman final notice of disallowance. Final and executory. Okay. Mm. Dahil galing kayo diyan sa COA 'no, ano ba yung tama? Okay, eto yun hindi ako abogado kaya lagi ko sinasabi na ganyan dahil baka sabihin, bobo ako et cetera 'no. Hindi, kayo yung Unlike COA, kayo yung independent body. noon, oo, baka mamaya, maanuhan tayo. Ulitin ko ito yung tinatawag natin na, pagdating dun sa yung demand kasi ang nagma-matter diyan, 'di ba? The notice of disallowance is already a demand, 'di ba? Ngayon ang tingin ko diyan ay, pagdating na nasabi na ng CP of course na, eto sinang-ayunan nila yung disallowance, yung action ng auditor of course, and there's already a demand that was given, hindi naman mape-prevent yung pag-respond dun, yung restitution unless nga may TRO, 'di ba? Kasi ang naiiwan na lang na due course nila ay tinatawag nating certiorari and then sabi natin yon ang certiorari ay gina-grant on the basis ng tinatawag natin na may abuse of discretion. At ito lang naman ang aking kaunting ambag kahit na papaano, kahit hindi ako abogado Kasi parang pagtingin natin, pag ang pinag-uusapan ay disallowance na ang issue natin ay yung tinatawag nating regularity or irregularity of an expense, of a disbursement, validity of a disbursement, di ba? Yan ay within the of the Commission on Audit, di ba? Dahil sabi nga natin, ang Commission on Audit, we have the exclusive authority when it comes to the promulgation of accounting and auditing rules and regulations. So kumbaga, parang sinasabi ko lang na yung pag-uusap natin, yung sinasabi namin kailangan mo ibalik yan dahil hindi yan regular, yan ay invalid expenditures or something, di ba? Dahil ito ay hindi tumutugma dun sa joint circular, kinikilala naman yung authority namin, di ba? Na mag-issue ng ganitong dahil exclusive authority yan ng Commission on Audit. And therefore, yung issue dito sa pagpapabalik, palagay ko, pwede na naming di ba? Now, i-connect ko lang sa mga previous na karanasan ko. Nung dati nga, sabi ko nga, kahit na si ombudsman, yung dating ombudsman, Simeon Marcelo, will already start filing a case kahit nga hindi pa nag-i-issue ng notice of disallowance. Kasi parang ang puntos na doon ay nakikita na yung red flags na at saka within the context of in a matter of safeguarding public funds, kailangan maaga din yung pagkilos, di ba? So, kung sasabihin nilang hindi pa naman final yan, etc., well, different, iba-ibang punto de vista. And sa tingin ko lang ay, tingnan natin ang punto de vista ng mamamayan, ng mamamayang may-ari ng pera, diba? Mamamayang nagmamay-ari ng pera. Nasaan ba dapat ang interest nila? Di ba doon sa interest ng mamamayan? Kung nakita ng COA na, whoops, hindi naging tama ang paggastos mo. Hindi ba kung ikaw ay meron konting ibabalik mo yan, di ba? Ngayon, kung sasabihin natin, may appeal pa naman ako hindi naman namin inaalis yan. Yan ay iyong karapatan. Oo, pero ang ibig sabihin dito ay kung kinikilala mo ang constitutional powers of the commission, including yung tinatawag nating prohibition including yung tinatawag nating prohibition of wastage and irregular expenditure, palagay ko pasok yun na-define natin yun dun sa but as I have said, hindi ako abogado, pero ako kahit hindi abogado, ipaglalaban ko yan. Kasi ang lagi kong tinitingnan, saan ligtas ang taong bayan. Tsaka pera po natin pinag-uusapan dito. Exactly. Kung meron yung mga nangangalaga sa pondo na yan, ibabalik nila. Tsaka, halimbawa, sabihin natin, after 30 days, sige, sinabi ng Supreme Court na, hindi naman di ibalik, di ba? Ano bang Pero parang ang point ko nga remember, ang pag-uusapan na lang natin dito ay abuse of discretion. At sa ating mga narinig, meron bang abuse of discretion? Okay, let's leave it to the court, di ba? Pero as far as the determination of the validity, the regularity of the disbursement, hinagip na yun ng COA di ba? So, yun naman ay punto de vista ng isang accountant at auditor. Kung halimbawa man na may ibang punto de vista ang mga mambabatas o ang mga tinatawag nating lawyers, siyempre, igagalang natin yung puntos nila, pero sa punto ng taong bayan, ako ay tatayo at maninindigan na sa tingin ko, kung naigawa na yung demand at inaffirm na ng CP, ng Commission Proper ito, then it should start the process of dapat mag-start na yung process. Kaya lang,
Ang ano kasi dito, ang gusto ko lang ding balansehin at dahil baka sabihin hindi natin alam yung proseso, kasi hinihintay usually yung COA's order of execution, ano? And yung Mm. COA's order of execution ay hindi mangyayari until after matapos yung appeal sa Supreme Court. Kaya yun yung parang masela na kailangan balansehin dito. Pero gaya ng sinasabi mo, ano, minsan may mga batas na hindi natin maintindihan pero kailangan natin sundin dahil batas siya. Actually, parang ano, bumigat yung dibdib ko dun sa pinaliwanag niyo, eh. But I have to. Kasi Kung ayoko ako yung mapagtanggol na hindi ko alam yung batas, 'di ba? kasi ang lumalabas dito kung ako yung head of agency at nilustay ko yung pera ng bayan, Mm. wala akong pakialam sa inyo dahil sa haba ng proseso. Parang good luck sa inyo kung mapanagot niyo pa ako o kung mahahabol niyo ako. Parang gano'n lumalabas, eh. Actually, yun yung frustration. Yan yung isa sa maraming frustration, 'di ba? Yun nga yung binibiro ko nga na ang dami sa mga public officials natin, yan, walang takot sa disallowance. Bakit? Ina-accumulate lang nila. Pagkatapos magbabayad ng konti 'pag malapit ang eleksyon. Pagkatapos mananalo, ala, gano'n na naman, madadagdagan na naman, and then ano na naman, ano. So, we keep on repeating this cycle. Ang sa akin Tama. ay kailan kaya natin iisipin yung interes ng mamamayan, ano?